Ika-64 na kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang 100 sa kabundukan. Kung saan ang grupo ng ating bida ay nakasakay sa kabayo na dumadaan dito. Habang naglalakbay sila ay sinabi ng ating bida kay Namboong-Soso na ang dami daw niyang nararamdamang pagkabahala dahil nakuha daw nila ang trabahong ito mula sa Murim Alliance. At tumugon sa kanya si Namboong-Soso na oo, at sobra daw siyang nabibigla sa katotohanang ito. Sinabi pa ni Namboong-Soso sa ating bida na kailangan pa daw nilang magdanas ng hirap pagkatapos ng misyon na ito. At sumabat si Battled Viper na tama daw siya. At sinabi pa ni Namboong-Soso habang nakapikit na kung alam daw ba niya kung gaano kaseryoso ang Law Enforcement Hall pagdating sa mga parusa. At tumugon ang ating bida na sinabi na pasensya na daw sa nangyari. At bilang kapalit, na hindi na ituloy ang pagsasalita ng ating bida nang may taong nagsalita na kamusta daw naman sila dyan. At isang tao ang naglalakad. At ito pala ay mga bandido na nakaharang sa kanilang dinaraanan. At bumulong ang ating bida kay Namboong-Soso na hindi pa daw niya sila nakikita dati. Mga walang tirahan daw ba sila? At tumugon na sinabi sa kanya ni Namboong-Soso na sila daw ay mga bandido. At naiinis na nagsasalita ang leader ng bandido na ano daw ang pinag-uusapan nila ng mahina. At sinabi pa nito sa kanila na sigurado daw siya na alam na nila ang gusto nila. Sinabi pa nito na makikita na may ngatngat na damo na mas mabuti pa daw na iwan nila ang lahat ng pera nila at umalis na kaagad. At makikita si Lady Soso na sinabi pa nito na maiwan daw ito. Na sinabi pa sa kanya nito na bata pa sila. At mas mahalaga daw ay ang buhay nila, hindi daw ba? At pwede naman daw silang makahanap ng bagong asawa. At tumugon ang ating bida na hindi daw pwede. Sinabi pa na itinuro si Namboong-Soso na paumanhin daw sa huli nilang pagpapakilala. Siya daw ang minamahal na apo ng patriarka ng angkan ng Namboong. At makikita ang mga paa ng mga kabayo ng mga escort warrior. Napapalapit na sa kanila. At napatingin ang ating bida sa kanyang likuran na napasabi na sila daw ay kasalukuyan inaasikaso ang pag-escort sa Murim Alliance. Na nagulat ang bandido sa kanyang harapan sa kanyang narinig na napasabi na ano. At nagpakilala na sinabi pa niya na siya daw ay si Lee Jongryong ng Heavenly Dragon Escort Agency. At nagulat ang ating bida nang ang mga ito ay mabilis na nawala sa kanyang harapan. At napasabi na saan daw sila nagpunta. At tumugon na sinabi ni Battled Viper na sila daw ay umalis ng mabilis. Na sinabi ng ating bida na mabuti daw dahil ang mga itinalaga daw sa misyon na ito, kasama si Samok na ang punong estratehista at 70 eksperto sa martial arts mula sa Blood Sword Squad. At 10 sumisikat na mga bituin mula sa Murim Alliance, pati na rin daw ang 3 escort agencies na naglalaman ng kabuang 100 na tao. At sigurado daw na walang magtatangkang mag-ambush sa ganitong puwersa, lalo na't lahat ay nakasakay sa kabayo. At lumipas ang oras na sumapit na ang gabi kung saan sila ay kanya-kanyang grupo na nakaupo sa harapan ng niluluto. Habang kumakain sila ay tinanong ng ating bida si Namboong-Soso na kung talaga daw bang hindi niya alam kung ano ang dinadala nila. Na sinabi rin ni Battled Viper na yon din daw sana ang itatanong niya. Sinabi pa ng ating bida kay Namboong-Soso na mas alam daw niya ang mga nangyayari sa Murim Alliance kaysa sa kanya. Habang isusubo ang pagkain ni Namboong-Soso ay tumugon ito na sinabi na paano daw naman niya malalaman iyon. At kahit daw siguro si Doosobu ay mukhang wala ring alam tungkol dito. At humawak sa baba ang ating bida na sinabi nito sa kanyang isip na dahil wala daw silang dalang wagon, malamang daw na maliit lang ito. At ano daw kaya ito? At tinanong muli niya si Namboong-Soso na sinabi na hindi niya rin daw ba alam ang huling destinasyon, tama daw ba? At sumabat na sinabi na naman ni Battled Viper na yon din daw sana ang itatanong niya. At naiinis na sinabi ng ating bida na ano nang nangyayari daw sa kanya. At habang kumakain si Battled Viper ay sinabi nito na kasi sinabi sa akin ng punong estratehista kanina na subukan kong nakawin ang item na dinadala natin. At tinanong ng ating bida na bakit daw. At sinagot siya ni Battled Viper na sa palagay daw niya, ito ay para suriin kung may mga butas sa seguridad. At hinawakan sa balikat ng ating bida si Battled Viper na sinabi na sige, gawin daw niya ang makakaya niya. Dahil makakabuti rin yon para sa kanya. At sinabi nito sa ating bida na huwag daw siyang mag-alala. At sisikapin daw niyang makuha ito. Dahil pagkatapos daw nito, siya ay makakaiwas sa pisikal na pagpaparusa kung magtatagumpay daw siya. At nanlaki ang mga mata ng ating bida pati na si Namboong-Soso sa kanilang narinig.
At ilang saglit pa ay napasigaw na napatayo sila na sinabi na ano. Na napatingin sa kanila ang ibang grupo na nagtataka. At pagkatapos ay bumalik na sila sa pagkakaupo at sinabi ng ating bida kay Battled Viper na kung sigurado daw ba siya kaya niyang gawin yon. At nakangiting tumugon ito na walang bagay daw sa mundo na hindi maaring nakawin. At naiisip ng dalawa ang kanilang magiging parusa na pagkatapos ng misyong ito na napasabi na kailangan daw na hindi din daw sila maparusahan. At sinabi ng mga ito kay Battled Viper na nangangailangan daw ba siya ng tulong. Na sinabi ng ating bida na siya daw ang naunang nagmungkahi. At makikita na nakapatong ang ulo nito sa kanyang kamay na sinabi sa kanila na kung may ibang magnanakaw daw na makuha ang item bago siya. Malamang daw ay kinakailangan daw niya ng tulong. At makikita ang dalawa na sinasabi na sila daw ay tutulong. At nagbanggaan ang mga tingin ng dalawa na sinabi ni Namboong Soso na hindi daw ba siya nabigla sa katotohanan na kailangan niyang lumahok sa misyong ito. At tumugon ang ating bida na iba daw naman ang usapan dyan. At makikita ng dalawa na parang tanga na inaaliw si Battled Viper na sinabi ni Namboong Soso na bakit hindi daw niya tanggapin ang tulong niya dahil siya daw ang nakakakilala sa Murim Alliance ng mabuti. At sinabi naman ng ating bida na kailangan daw ba niya ng mas malambot na upuan. Pwede daw niya itong palitan. At napaisip si Battled Viper na sinabi na pag-iisipan daw niya ang tungkol dito. At pagkatapos ay lumalim na ang gabi. At makikita ang dalawa na si Nambong Soso at Battled Viper ay masarap na ang tulog. Habang ang ating bida ay nag-meditate sa gilid ng uluhan ni Battled Viper. At napahinga ng malalim ang ating bida na sinabi na tapos na daw siyang mag-meditate. At ngayon daw ay susubukan na niya ang teknik ni white-haired orangutan. Na naalala pa niya nang matrap sila sa lason na usok na sinabi niya sa matandang orangutan na ang teknik daw ba na ituturo niya sa kanya ay tinatawag na soundwave net. At tumugon ito na oho. At ito daw ay pinapayagan siya nitong makita ang energy core ng target sa pamamagitan ng mga soundwaves na tumatalbog sa kanilang katawan. At pagkatapos ay inilagay ang dalawang daliri sa kanyang bibig. At pinakiramdaman ang paligid. At pagkatapos ay tumingin sa ating bida na sinabi nito na kahit na daw nasa mahigit 20 taon pa lang siya, parang mayroon daw siyang 60 taon ng enerhiya. At tiyak daw na nakahanap siya ng isang himalang gamot. At nagulat ang ating bida na napasabi na ano. Paano daw niya ito nalaman? At tumugon na tinanggal na ang dalawang daliri sa bibig nito at nakangiting sinabi pa niya na sa ganito daw nakikita ng soundwave net. Kung magiging dalubhasa daw siya, makakakuha rin daw siya ng pangunawa sa paligid na teritoryo. Dagdag pa nito na bagamat hindi daw niya alam kung maaabot niya ang antas na yon. At balik sa ating bida na sinusubukang ilagay ang dalawang daliri sa kanyang bibig. Na sinasabi sa isip na susubukan daw niyang gawin ito tulad ng itinuro sa kanya. At nagulat ang ating bida na mapansin niya si Battled Viper na nawawala. At napasabi na saan daw kaya ito pumunta. At naiinis na sinabi ng ating bida na alam na daw niya. Iniwan daw nila sila nito para makaiwas sa mga palo. At makikita ang nagyelong puno kung saan ang ating bida ay nakatago sa mga ito. Habang tinitingnan ang mga tolda ay sinasabi niya sa kanyang isip na kung makukuha daw niya ang item, pues kukunin daw niya ito mula sa kanya para makaiwas daw siya sa parusa. At isang buhaya ang makikita sa gilid ng tolda. Na ikinagulat ng ating bida nang makita ito. Napatuloy sa paglalakad sa gilid ng dalawang tolda, at ito ay biglang tumigil at lumubog sa lupa na napasabi ang ating bida na ito daw ay ang advanced stealth technique. Habang pinagmamasdan ito ng ating bida ay napatanong ito sa isip na sino daw kaya ang gumagawa nito. At pagkatapos ay nagulat pa ang ating bida nang makita niya na hindi lang pala nag-iisa ito kundi may 3 pang dumating. At nanlaki ang mga mata ng ating bida na napasabi na ito daw ay isang ambush. At dito na po nagtatapos ang ika-64 na kabanata. Ika-65 kabanata sa pagpapatuloy. Nakasilip sa mga dahon ng puno ang ating bida nang magulat ito nang makita niya at napasabi na. Iyon daw ay si Miss Nambong Soso. Nadahang-dahang naglalakad sa gilid ng tolda at tumingin-tingin sa paligid. Na hindi niya napansin ang isang asasin sa kanyang likuran na lumabas sa buhaya. At mabilis na sumugod na tumalon papunta kay Namboong Soso na siya ay tatagain ng espada nito. Na ikinagulat ni Namboong Soso nang ito ay napansin niya. At napasabi na ito daw ay isang ambush.
At makikita ang muka ng ating bida na nanlaki ang mga mata nito sa kanyang nakita. At napalingon siya na nagulat nang may mabilis na dumaan sa kanyang gilid. Na ito pala ay si Seol Intak na mabilis niyang inataki ang isang asasin na ikinagulat ni ng buong Soso sa kanyang likuran. At makikita ang isang asasin na ito na naiinis. At ang ating bida ay naglalakad at pagkatapos ay mabilis siyang sumugod sa isang asasin na kanyang susuntukin. Na ikinagulat nito. At biglang tinutukan ng spada ni ng buong Soso at Seol Intak sa likuran nito. At sinabi ng ating bida na kung gusto pa daw ba nila itong ipagpatuloy. Habang tinatalian ng mga ibang escort ang mga asasin ay sinabi ng ating bida kay ng buong Soso na yung iba daw ay nahuli na. At mukhang inaasahan na daw ito dahil sa dami ng magagaling na martial artist sa grupo nila. At sinabi pa ng ating bida habang napahawak sa dibdib na huminga ng malalim na mukhang naayos na daw ang mga bagay-bagay. At tinanong pa niya na kung ayos lang daw ba siya. At tumugon si ng buong Soso na sinabi sa ating bida na salamat daw sa pag-alala. Oo. Maayos daw naman siya. Ngunit ano daw ang nangyari dito? At tumugon ang ating bida na paano daw naman niya ito malalaman. Sa anumang kaso, siya din daw ba ay hinahabol si Battled Viper? At sinabi sa kanya ni Namgong Soso na kung siya rin daw ba. At makikita ang mga asasin ay mga nakatali na at ang mga ito ay pinapalibutan nila na tinitingnan. At makikita ang mga asasin na seryoso lamang mga nakatingin. At sinabi ni Seol Intak kay Samaok na sila daw ang mga umataki sa kampo. Nakalusot daw sila sa mga bantay dahil sa napaka-advanced na paggamit ng stealth technique. At tinanong ni Samaok ang mga asasin na sino daw sila. At seryosong tumugon ito na sila daw ay walang sasabihin na kahit ano. At mabuti pa daw napatay na lamang sila. At sinabi sa kanya ni Samaok na ganun daw ba. At isang sundalo ng Murim ang matalas na nakatingin kay Samaok na may dalang sulo. At lumapit ito at inilapit ang sulo kay Samaok na tumingin sa gilid. At nagulat na nanlaki ang mga mata ng ating bida nang may maramdaman siya. At ganun din si Seol Intak na mabilis na humawak sa kanyang spada. At isang palaso ang mabilis na patungo na tatama kay Samaok habang ang sulo ng isang sundalo ay nakalapit dito na nakatingin pa din sa gilid. At mabilis na hinawakan ng ating bida si Samaok na iniwas niya ito. Na ikinagulat at pinagtatakahan nito. At si Seol Intak naman ay mabilis na tinaga ng spada ang sulo na hawak ng sundalo ng Murim. At pagkatapos ay tinutukan nito ng spada na ikinagulat na pinagtatakahan ng mga ibang sundalo. At mabilis pinalibutan na tinutukan sila ng spada ng mga ito. At sumigaw ang sundalong ito na si Blood Sword Squad Leader, Paing Munryong na sinigaw na ano daw ang ibig sabihin nito. At tumugon sa kanya si Seol Intak habang may mga nakatutok na spada na sinabi na Squad Leader. Tingnan daw niya ang malaking bato sa kaliwa niya. At nagulat ito nang makita niya ang isang palaso na nakatusok sa malaking bato. At napasabi ito na habang nakatusok sa malaking bato na ito daw ay isang palaso. At lumapit ito sa palaso upang ito ay masuri. At tumingin kay Samaok na sinabi nito na punong estratehista, ito daw ay ang Deadly Silent Lightning Bolt, isang uri ng projectile na ginagamit ng Heavenly Demon Cult. At sinabi sa kanila ni Chief Samaok na ibaba na daw nila ang kanilang mga spada. At tinanong ang ating bida ni Blood Sword Squad Leader na si Paing Munryong. Na paano daw niya ito nalaman? Habang nakataas ang mga kamay ng ating bida ay sinabi nito na kung maglalagay daw ng isang sulo sa target na sinusubukan niyang protektahan sa gabi, ito daw ay magiging madali lamang silang tamaan. Dagdag pa niya na mayroon daw silang patakaran sa lahat ng mga ahensya ng escort na huwag gawin yon. Napalingon ang ating bida kay Seol Intak nang sabihin nito na sa loob daw ng 3 araw, mayroong isang kahina-hinalang grupo na kalahating araw ang layo sa kanila sa daan. At sinabi pa sa kanyang isip na alam na daw ba niya ang tungkol sa kanila sa loob ng 3 araw. Sinabi pa ni Seol Intak sa kanila na ibig lang daw nitong sabihin, may espiya daw sila sa grupo. At kung isipin daw ang nangyari kanina. Sa palagay daw niya ang taong iyon ay ang naglagay ng sulo kay Chief Strategist Samaok. At sinabi kay Seol Intak ni Squad Leader na si Paing Munryong na siya daw ay nakatrabaho na niya sa loob ng 1 dekada. Paano daw nangyari yon? At sinagot siya ni Seol Intak na hindi daw naman mahalaga kung ano ang relasyon nila. At kailangan daw nito na patunayan ang kanyang kawalang sala. At sinabi ni Chief Strategist na si Samaok na gawin daw niya ang kanyang sinasabi.
Dagdag pa nito na kung hindi daw nila maayos ito ngayon, maaaring magdulot ito ng mga problema sa hinaharap. At malalim na nag-iisip si squad leader na si Paeng Munryong habang sinsabi na Seoul intact na. Sinasabi na ang mga tao daw mula sa Heavenly Demon Divine Cult ay may mga tatoo bilang simbolo ng kanilang pagiging miyembro. At pinahubad ang mga kasuotan nito. At agad naman itong sinangayunan at mabilis na hinubad ito. Tinitingnan ni Seoul intact ang lalaking nakahubad na sinabi pa sa kanya ni squad leader na si Paeng Munryong na kung sapat na daw ba yan. At tumugon namang sinabi ni Seoul intact na hindi pa daw. Gupitin daw niya ang kanyang buhok. Na napasabi si squad leader na si Paeng Munryong na ano. At pagkatapos ay tumingin si Seoul intact sa kanya. At pumikit ito na napahinga. Na sinabi nito na okay sige. Siya na lang daw ang gagawa nito. At makikita ang buhok na pinutol nito. At nanlaki ang mata nang makita niya at napasabi na nagulat na paano daw niya nagawa ito. At makikita ang tatoo nito sa ulo. At pagkatapos ay tumingin na namumula ang mata kay squad leader Paeng Munryong. Napatingin ang ating bida kay Namboong Soso nang sabihin nito na Heavenly Demon Divine Cult. At nagtatakang sinabi ng ating bida na ang Heavenly Demon Divine Cult. At sinabi pa ni Namboong Soso na totoo daw ba talaga? Habang makikita ang sundalo ng Murim. Dagdag pa niya na hindi daw ba't matagal nang bumagsak iyon. Makikita si Namboong Soso at ang ating bida na sinabi sa kanyang isip na ang isang natirang miyembro ng Heavenly Demon Divine Cult na bumagsak na matagal na ang nakalipas. At sinabi pa ng ating bida na hindi daw ba't nangangahulugan iyon na ang item na dinadala nila ay may kinalaman sa Heavenly Demon Divine Cult. At pagkatapos ay may mabilis na tumatakbo papunta sa grupo nila. At pagkatapos ay gumalang ang mga ito na sinabi na punong estratehista, may mga kaaway daw na papalapit mula sa unahan nila. At mga nasa 300 daw sila. At nakapikit itong tumugon na sinabi sa kanila na tipunin daw ang lahat, kasama ang mga bantay, at maghanda daw sila sa pormasyon. At pagkatapos ay gumamit ng teknik na soundwave net si squad leader Paeng Munryong na pinakiramdaman ang lahat ng nasa paligid nito. Habang nag-aayos ng kanyang pana ang ating bida, ay nagpalingalinga si Namboong Soso na sinabi na asaan daw si Battled Viper. At tumugon na sinabi ng ating bida na hindi niya rin daw alam. At hindi daw niya magagawang nakawin ang item ngayon sa gitna ng lahat ng kaguluhan. At sinabi sa kanya ni Namboong Soso na kung paano daw kung ito ay tumakas na. At pagkatapos ay makikita ng mga nagtatakbo ang kabayo. Na napatingin ang ating bida sa mga ito na may mga sulo. At sinabi ng ating bida kay Namboong Soso na siya daw ay wag lalayo. At tumugon si Lady Soso na siya rin daw. At nang makalapit na ang mga ito ay sinabi ni Black Mountain Redbeard na kung nagustuhan daw ba niya ang regalo na inihanda niya para sa kanya. At tumugon si Chief sa Maok na narinig daw niya na ang isang masamang grupo na nag-aangking mga inapo ng Heavenly Demon Divine Cult ay mabilis na lumalakas kamakailan. At dagdag pa niya na ngunit hindi daw niya inaasahan na maghahamon sila sa alyansa ng ganito kalantad. At tumawang sinabi naman sa kanya ni Black Mountain Redbeard na paano daw naman nila gagawin yon kung hindi pa sila nakaayos. Kinailangan lang daw nilang kumilos dahil sa relic ng kanilang kulto na kanilang dinadala. At makikita ang muka ni Chief sa Maok na sinabi nito na hindi daw niya alam ang tungkol sa pinagsasabi niya. At ano daw ang pinagkaiba niya sa ibang mga demonic sect. Na nag-aangking kanila ang relic na yon. Sinabi pa ni Black Mountain Redbeard na mahirap daw talaga makipag-usap kapag hindi na ihatid sa kanya ng maayos ang regalo nila. Gayunpaman, kailangan pa rin daw kunin ang relic na yon mula sa kanila. Hindi daw ba niya ito ibibigay sa kanila? At tumugon na sinabi naman sa kanya ni Chief sa Maok na hindi daw ba niya naiintindihan. At biglang may sumabog sa ere na sinabi pa ni Chief sa Maok na ito daw ay isang senyales para sa leader ng alyansa. At 500 bihasang martial artist daw ang malapit nang lumapit sa atin gamit ang taktika ng hindi maiiwasang lambat. Dagdag pa niya na kung nagustuhan daw ba niya ang regalo na inihanda niya para sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ika-65 kabanata.